Ang huling sigaw sa lumang bahay. Sa isang maliit na baryo sa Batangas, may isang lumang bahay na matagal nang pinabayaan. Ang sabi-sabi, noong dekada 90, may isang pamilyang nanirahan doon, ang mga De La Cruz. Isang gabi, bigla na lang silang naglaho ng walang bakas, iniwan ang kanilang bahay na punong-puno ng kanilang mga gamit, at dugo sa sahig. Matapos ang mahigit 20 taon, isang grupo ng vlogger ang nagdesisyong pasukin ang bahay para sa kanilang horror content. Isa na rito si Mika, ang pinakamatapang sa grupo. Gamit ang flashlight, sinundan nila ang lumang hagdan at sa bawat yapak nila, para bang may bumubulong sa kanilang tenga. Ano yon? Bulong ni JP, ang cameraman. Hindi ko alam, pero parang may humihinga sa likod natin, sagot ni Mika. Nagkatinginan sila. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig nila ay ang mabigat na tunog ng kanilang paghinga, hanggang sa biglang bumukas ang isang pinto sa dulong bahagi ng pasilyo. Walang gustong pumasok, pero dahil na rin sa excitement, naisipan ni Mika na unahan ang takot. Pumasok siya at nakita ang isang lumang mesa na may nakapatong na mga gamit, mga lumang litrato, isang kutsilyong may natuyong dugo, at isang lumang cassette tape. Ano to? Bakit parang sariwa pa ang dugo? Nanginginig niyang tanong. Walang naglakas loob na sumagot. Pero bigla na lang nilang narinig ang isang tunog. Isang malalim na buntong hininga mula sa sulok ng kwarto. Ano yon? Sigaw ni Jenny, ang isa pa nilang kasama. Hindi sila makagalaw. Para bang may malamig na kamay na pumipigil sa kanila. Napalingon sila sa sulok. At doon, may nakita silang isang babaeng nakaupo, nakatalikod, mahaba ang buhok, at humahagulgol. Miss, bulong ni Mika, dahan-dahang lumingon ang babae. Nanginginig ang kanyang mga kamay, maputla ang kanyang balat, at nang tuluyang humarap ito, nakita nila ang isang mukha na punong-puno ng hiwa, parang tinadtad ng kutsilyo. Huwag kayong aalis, anang babae. Kasabay ng malakas na sigaw na halos bumingi sa kanila. Napaatras sila, pero hindi pa sila nakakalayo nang biglang bumukas ang pinto sa kabilang kwarto. Mula roon, may lumabas na isang matandang lalaki. Hawak ang isang kutsilyo na may sariwang dugo. Akala nyo makakalabas kayo? Malamig nitong sabi. Nagkagulo ang lahat. Tumakbo sila pababa ng hagdan, pero tila ba hindi sila makaalis? Hindi gumagalaw ang pinto. Ang matandang lalaki ay bumibilis ang hakbang, palapit ng palapit. Ano to? Anong nangyayari? Bakit hindi kami makalabas? Sigaw ni JP. At doon nila napagtanto ang katotohanan. Lumingon si Mika sa kanyang kamay. Basang-basa ito ng dugo. Hawak niya ang kutsilyo. Sa kanyang paanan, nakabulagta ang katawan ng kanyang mga kaibigan. Laslas ang leeg, duguan, at hindi na gumagalaw. Siya ang may gawa ng lahat. Bigla niyang naalala, hindi siya isang vlogger, hindi siya bahagi ng grupo. Siya ang anak ng mga De La Cruz. At siya ang pumatay sa kanila 2 dekada na ang nakalipas. Ang buong gabi ay isang paulit-ulit na bangungot. Isang sumpa, isang siklo ng pagpatay na hindi natatapos. At ngayong gabi, kayo ang susunod na makakarinig ng huling sigaw mula sa lumang bahay. End. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at i-share ang video. At syempre, i-follow ang page na ito dahil si Chismosang Patatas ay laging online para sa inyo. Mahilig siyang makipagkwentuhan sa mga viewers, kaya mag-comment lang kayo at sigurado siyang papansinin kayo. Kita-kits sa next stream!